Beautiful day po and Happy New Year sa ating lahat. So, meron po ba kayong lumang bike or ibang mga kagamitan na may kulay at gusto nyo itong tanggalin or palitan ng bagong kulay? So, sa video na ito, tutukan nyo po dahil tuturuan po namin kayo at bibigyan namin kayo ng mga ideya at tips kung paano tanggalin ang kanyang kulay para ma-retain ang original. So, meron po kami ditong mini velo na bike. So, ito po siya. Natanggalan na po namin ito ng kulay. Yung original color po niya is color white. At kung familiar po kayo kay Keith Haring, isa po siyang artist. Siya po yung nag-design sa bike na to. So, meron pong nakalagay dito sa part niya at dito na kanyang mga paintings or drawings. Yung una nating gagawin is i-disassemble muna natin yung ating bike kasi hindi naman lahat ng parte tatanggalan natin ng pintura. So, gagamitan natin ito ng strip saw at ng paintbrush. Libre lang pala itong paintbrush na to sa seller na binilhan namin online. Kailangan natin ng makapal na plastic para doon ilagay yung strip saw. So, wag po yung mga ganyang sa soft drinks. Kailangan din natin ng gloves. Dapat yung piliin nyo pong working space is yung open po at well ventilated para po hindi nyo po masinghot lahat ng amoy ng Strepsol kasi nakakasira ito sa baga. Kaya gumamit kayo ng mask. So, ngayon is i-apply na natin yung Strepsol dito sa frame ng ating bike. So, leave it for 10 minutes. Yung parang i-soak nyo po siya. And then, makikita nyo po afterwards na nagbabubbles na po yung pintura. So, meaning may chemical reaction nang nangyayari. Siguraduhin nyo po na nalalagyan nyo ng mabuti yung mga sulok-sulok na parte ng bike. Kasi ito po yung challenging part na tatanggalan ng pintura. Dahil po may kalumaan na yung bike natin, is hindi po natanggal yung pintura sa unang application lang. Kaya yung nangyari po dito is naubos po namin yung isang bote na Strepsol para po matanggal lahat ng pintura. So, batay naman po sa research is kailangan ng multiple application dahil kapag may kalumaan na po yung bagay na tatanggalan ng pintura, especially po yung mga ganito, metal at alloy, is hindi po kaya ng Strepsol ng isang application lang. Kaya po, kailangan po talaga natin na multiple applications at kailangan din po natin ng pasensya at mahabang oras. Try po tayo ng 10 minutes. Bago nyo po yan makikita na yung kanyang paint is parang magka-curl, magbabubble. So, pagkatapos po nun is i-scrape nyo gamit yung isang piraso ng plastic at i-apply nyo again yung Strepsol. So, ayan po, makikita nyo po na parang nagpipeel off na po yung pintura niya. So, gagamitan natin yan ng plastic. Yan po, yung ginawa namin pang-scrape is yung takip ng ice cream. Huwag po kayong gumamit na matutulis na bagay para pang-scrape para po hindi po masira yung kanyang frame. So, sa case na ito po is alloy po yung frame niya. So,
To avoid po yung mga marks is plastic po yung gagamitin natin. So, dito po is yung second coating na yung ginagawa natin dito. So, what I have said po, hindi po na kaya ng first application. So, do the same po. Kahit ilang beses nyo po kailangan gawin, is i-repeat nyo lang po yung ginawa ninyo sa unang application. So, patience po and longer time. So, safety first po tayo. Mag-ingat po tayo dahil yung strepsol po is nakakapaso. Lalo na po kapag matagal-tagal nyo na naka-expose po kayo dito. So, kapag po natalsikan kayo is punasan nyo po or hugasan kaagad. Kasi mahapdi po siya. So, na-experience po yan ng partner ko na halos nasusugatan na siya dahil isang buong araw niyang ginawa yan. So, sa part na to is ikatlong application na po ito ng Strepsol at hindi pa rin po totally nawawala yung pintura. So, ganyan din po sa inyo kapag po naglalagay kayo ng Strepsol is it doesn't matter po how many times nyo gawin. Basta yung goal nyo po is matanggal yung lahat ng pintura. Huwag nyo po siyang gagayahin kasi hindi po siya gumamit ng mask. Alam nyo yung nangyari sa kanya, sumakit yung ulo niya ng isang buong araw. Take note po, avoid inhaling the vapor of the Strepsol. So, sa nakikita nyo po is pinalitan po namin ng metal yung plastic na nilagyan namin ng Strepsol kanina kasi nalusaw po siya. So, yung ginamit namin is yung lumang serving na dish. So, ito po yung itsura niya after so many applications at kinukuskus na rin po yan. Pero, hindi pa rin po siya completely natatanggal or nalulusaw. Kaya, yung ginawa namin dito is ginamitan na lang namin ng liha na number 1,000. So, tatandaan po natin na before po natin gamitan ng liha is that kailangan po muna natin itong hugasan ng tubig para po hindi po kayo mapaso ng Strepsol. So, wag po kayong mag-alala dahil yung pintura after so many applications po is malambot na kaya madali na ring lihain. So, ito na po yung hitsura ng bike natin after ng wet sanding at inassemble na rin natin ito. So, pwede rin po kayong gumamit ng steel brush para po mas madali lalo na sa mga sulok-sulok ng frame. At pwede din po kayong gumamit ng sander na may fine grit number 800 or 1,000. Ayan, so ready for new paint na po siya. Pero in our case is hindi na po namin ito kukulayan muli. So, i-retain po namin yung kulay or original color ng alloy para po unique.
So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Isa rin po itong magandang tip para hindi na po kayo gumastos ng malaki at mapakikinabangan pa natin yung ating mga lumang kagamitan. So, gaya nga nasabi ng isang programa noon, kung kaya nating isipin, kaya din nating gawin. So, have a beautiful day everyone! Please don't forget to click like and subscribe. Bye!